So sana wala kayong matutunan sa mga pinagsasabi kong to. Kasi gagi, alam nyo kasi, hindi dapat talaga na ay mambabae, gagi. Pwede ka makasuhan dyan pag nang babae ka. What's up sa inyo mga katekamot? So eto na naman tayo, muli na naman nagbabalik si Mask Rider nga pala ang inyong lingkod. Narito na naman tayo upang magbigay ng panibagong kaalaman. Pero bagong lahat, nais ko munang i-shoutout itong aking mga kaibigan kasi nagpapa-shoutout ang mga to eh. Feeling sikat-sikat tayo dito kahit hindi naman tayo sikat. I-shoutout ko muna tong si Gabriel Legaspi, yan, kaibigan ko to. Ito nga pala, meron din siyang page. Nagtitinda siya ng mga oil sa mga motor. Baka gusto niyo bumili ito ang kanyang page, paki-like and share na lang din. Yan, Boss Gab Moto Supply, yan. At itong si Eric James Sampiano, yan. Kaibigan ko tol sa Laguna, ingat ka palagi tol kung nasaan ka man. At itong si Daniel Matthew Gaita Dizon, yan, classmate ko to ng college. Kamusta ka dyan tol? Ingat ka palagi kung nasaan ka man sa Kabisayaan, huwag kang tumira ng puno ng saging. At ito si Mike Alvin, yan, isa ko rin sa mga kaibigan ko to, mga malalapit kong kaibigan. Ingat ka palagi sa trabaho. At itong si Bong de Guzman, yan, classmate ko rin to noong college, ingat ka palagi dyan tol. At si Don Thomas, yan, ito, schoolmate ko to noong college. Ingat ka palagi brother kung nasaan ka man ngayon. At itong si Christian Rikina, Dash Rikina, ingat ka palagi tol kung nasaan ka man. At itong si Mark Ryan Parales, classmate ko to nung elementary. Vlogger to, ito ang kanyang page, paki-like na lang din at i-subscribe ninyo siya. At itong si John Permejo, yan, kumpare ko to, John, ingat ka palagi sa Taiwan pre, nasa abroad kasi to eh, kung nasaan ka man. At itong si, di ko to kilala, si Lagay Sakabog Vlog. So ayan, nagpapa-shoutout tong si Lagay Sakabog Vlog. Shoutout sa'yo idol, ingat ka palagi. At itong si Kuya JRS Hamindin, yan, kaibigan ko rin to. Kuya JR, ingat ko palagi sa biyahe mo, God bless. So ayun, ang pag-uusapan nga natin ngayong araw na to, pag-uusapan natin, paano nga ba ng babae na hindi ka nahuhuli? So bibigyan ko kayo ng tip. Based on my statistics studies, itong payo ko na to, talaga namang 100% na legit talaga itong sundin itong sasabihin ko sa inyo. Kupal! Unang-una dyan, wag kang gagamit ng real account na para makipag-usap ka dun sa kanya. Huwag mo paggamitin yung real account mo na Facebook para makipag-usap ka dun. Talagang mahuhuli ka pag ginamit mo. Pwede mo siyang i-add yan. I-add mo siya pero wag mong gagamitin na makipag-usap ka dun. Kasi dan ka mahuli. Siyempre, alam mo naman yung mga girlfriend ninyo, asawa ninyo. Alam mo naman mga babae pag nanguhuli, pag nag-isip yan na nang bababae ka, talagang totoong nang bababae ka, di ba? Alam mo naman mga babae, daig pa NBI niyan kung mag-imbestiga. Huwag kang gagamit ng real account, diyan ka madadali talaga. Siyempre, i-add mo lang yung kabit mo doon. Huwag mong huwag mong kakausapin gamit yung real account mo sa Facebook. Paano masabi? Pangalawa, siyempre, huwag kang mambabae sa malapit. Alam mo yung mambabae ka lang, malapit pa, dapat mambabae ka sa ibang lugar. Alam mo yung malayo, yung walang nakakakilala sa'yo. Yung hindi ka kilala kahit kaibigan mo, walang nakakilala sa'yo kasi mas safe talaga yung pag sa malayo ka ng babae. Huwag kang mambabae sa malapit. Kumbaga pag nambabae ka sa malapit, para kang tumakay sa bakuran mo yan. Gago! Talagang mahuhuli ka kung malapit ka mambabae. Doon ka sa malayong lugar. Kung saan man hindi ka kilala. Mas maganda yun. Talagang safe na safe yun pag doon ka ng babae. Mga bobo! Pangatlo, huwag mong iyabang sa tropa mo. Siyempre, bilang isang lalaki, alam kong katulad nyo, mga babaero ko, siyempre, niyayabang nyo. May mga tropa akong ganyan na ang gaganda ng mga babae nila, niyayabang nila, kinikwento nila. Huwag mong iyabang sa tropa yan dahil yung mga tropa mo, yan ang magpapahamak sa'yo pagdating ng panahon. Tapos, asarin ka pa nila sa Facebook, di ba? Mag-comment sila ng ganyan. Madadali ka dyan, maniwala ka sa akin. Huwag mo nang iyabang sa tropa mo, kahit nga sa best friend mo. Huwag mong ikwento sa best friend mo na ng babae ka o may chicks kang may kabit ka, huwag mo ikwento kahit sa pinakamatalik mong kaibigan dahil yan ang magpapahamak sa'yo. Dapat sarilihin mo lang. Ang totoong babaero, hindi nag-iingay yan. Tahimik lang yan.
Di ba? Kasi takot sila mahuli. Tatawanan lang nila yung mga tropa nila nagkikwento ng mga babae. Pero ang totoong babaero, tahimik na gumagalaw yan. Wag mo nang iyayabang yung mga babae mo. Suluhin mo na lang. Para hindi ka mahuli. Yan ang number 1. Isa sa mga number 1 talagang alituntunin natin dapat mong aralin na hindi ka dapat magkikwento sa iba. Kahit sa malapit mong kaibigan, hindi pwedeng magkwento ka. Oh my God! Wow! At sunod, i-briefing mo yung kabit mo hanggat maaari. May mga kabit kasi na pumapayag, di ba? Yung mga, kunyari, may asawa ka, tapos, kirida mo sila, kabit mo sila. I-briefing mo sila na maayos na huwag kang magchat-chat hanggat wala akong chinachat sa'yo. Huwag kang tatawag sa akin, huwag kang kahit huwag mo akong kontakin hanggat hindi kita kinokontak. Di ba? May mga ganyan. Pero kasi minsan, hindi kasi mapigilan yung mga ibang ugali ng babae, lalo yung mga mabilis ma-in-love, di ba? Yung nabola mo na, di ba? Pag di ka nag-chat, parang sila eh. Gumagawa sila ng paraan para mahanap ka at makontak ka, di ba? Doon ka madadali sa ganyan eh. Pero mas mabuting i-briefing mo yung babae. Ipaalam mo sa kanya na may girlfriend ka o may asawa ka bago ka mambabae talaga. Kasi pag yan ay nag-chat sa'yo, naku, malaking gulo yan. Dapat i-briefing mo ng maayos, kausapin mo ng maayos. May ganyan akong kaibigan ng babae. Katrabaho namin yung babae. Tapos naging kabit-kabit niya. Nangyari, hindi niya kinakontak yung babae. Ngayon yung babae gumawa ng paraan para makontak. Ayun, nahuli. Yun. Di ba, naganda leche-leche na. I-briefing mo na maayos yung babae, yung kabit. Kasi alam mo naman mga babae, malalambutin yung mga yun eh. Pag yung mga yan, talagang namimiss ka ng mga gagawa ng paraan yan para hanapin ka. I-briefing mo na mabuti. Meron kasi mga ganyan na na talagang hindi makatiis sa kabit nilang lalaki. Talagang, lalo na pag ikaw, magaling ka, talkative ka, talagang magaling ka mambola, sweet ka, talagang hahanapin ka ng mga yan. Kaya dapat, basta i-briefing mo na maayos. Alam nyo na yan. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung anong briefing yung mga sinasabi kong Tsaka ito, huwag kang gumamit ng dummy account. Ako, mas lalo ka diyang mahuhuli. Huwag kang gumamit ng dummy account para doon mo siya kontakin. Dahil pag ayan ay nabuksan ng asawa mo at nabuksan ng girlfriend mo, tapos ang kaligayahan mo dyan. Huwag kang gagamit ng dummy account. Maraming pwedeng gamiting paraan na makontak mo yung kabitski mo. Kaya maraming paraan. Huwag kang gagamit ng dummy account. Huwag kang gagamit ng kung anong social media. Marami namang app na pwede kayo magtago, di ba? Kahit sa Shopee, pwede naman yata mag-chat doon. Doon na lang kayo mag-chat sa Shopee o kaya sa Lazada. Ano ba to? Sobra ka dispiraduhan na eh. Basta huwag kang gagamit ng dami account. Kung gagamit ka man ng dami account, siguraduhin mo nga hindi mabubuksan ng asawa mo o ng girlfriend mo. Dahil pag nabuksan yan, ako po, alam mo naman ngayon uso ang screenshot, mga screen record, mga kung ano-anong. Mabilis na mahuli, kaya nga ngayon mabilis mahuli. Dati, di ba, yung mga babayero dati, hindi nahuhuli. Talagang talamak na malulupit yung mga, ngayon, more on puro CCTV, mga camera, di ba, mga videohan ka ng ganyan, cellphone, yan yung mga nagpapahamak talaga, yung mga social media na yan. Kaya galingan nyo sa pagtatago para hindi kayo mahuli. Ito pa, iwasan yung mag-selfie, yan, mag-picture-picture. Naku po, yan ang talagang iwasan ninyo yan. Kasi pag nahuli ka, may ebidensya talaga yung mga cellphone na yan, yung mga maraming nadadali dyan dahil sa mga selfie na yan. Ako, may tropa ako, marami siyang selfie sa mga naging babae niya. Sabi ko sa kanya, pag ito lumabas talagang tapos ka talaga sa asawa mo. Pero itong tropa ko, hindi ko siya babanggitin dito kasi ayoko magkanda leche-leche ang buhay niya. Pag ito talaga lumabas, yari siya sa asawa niya. Huwag kayong magpapapicture sa mga siyempre, mga babae gusto ng mga memories. Yan eh. Yan ang number 1 yung iwasan picture talaga. Iwasan yung mga ganyan picture. Napakahirap niyan. Pag nahuli ka, wala kang ligtas dahil hindi mo pwedeng sabihin na AI lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin na edit. Naku po, yan ang number, wag nyo rin gagawin. Pag alam nyo na nagpipicture na, iwas na kayo dun. Siguradong tapos ka. At ito pa, huwag kayong mag-date sa public place. Bang lalabas kayo ng kabitski mo. Pero syempre, magkikita kayo. Huwag kang makipagkita sa mga public place. Doon kayo makipagkita sa yung mga... Huwag kayo pumunta sa mga mall, yung mga ganyan, yung mga gagala-gala kayo. Huwag kayo dyan, pumunta kayo sa isang lugar na tahimik lang. Yung mga pagmuni-muni kayong dalawa. May enjoy nyo isa't isa na, kabit nyo isa't isa. Ako po, huwag kayong gumala-gala sa public place kasi hindi mo maiwasan eh. Minsan may mga kakilala ka, di ba?
picturean ka o videohan ka na, oh, si ganito, may kasamang ibang babae, buti sana kung lahat ng tropa mo i-loyal sa'yo, di ba? May mga ganyan na nakukonsensya eh. Isusumbong ka sa mga asawa o sa girlfriend ninyo, di, dali ka, huwag kayong gumala sa public place. Doon kayo magtago sa, magtago kayo sa, basta hindi ko naman sinasabi magtago sa kuweba, kasi sabi ko, kayo sa isang lugar na basta alam mo na yan, sa mga babaero dyan, alam nyo na yan, hindi ko na kailangang explain yan. Para doon sa mga baguhan na gusto mong babae na hindi mauhuli, doon kayo. Panoorin nyo ang video to, itong mga payo ko na to, on my statistic studies talagang number 1. Hindi, 100% talaga, hindi man totally 100% pero makakaligtas. Basta huwag kayong umano sa public place, huwag kayong bumalandra doon o isipin nyo lagi na maraming matang nakatingin. Huwag kayong babalandra kung saan-saan. At ito pa, huwag kang kabahan. Yan ang number 1. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Mananatili ka dapat. Laging relax. Huwag kang na parang naghihinala na yung girlfriend mo. Huwag kang kakabahan dyan. Pag kinausap ka, huwag kang mag-hysterical na parang nanginginig ka na. Huwag kang kabahan kasi ang totoo, babaero professional, hindi ka dapat kinakabahan. Parang alam mo yung walang nangyayari. Parang relax ka lang. Basta alam nyo na to. Alam nyo na to kung paano gawin. Alam mo yung, kunyari, kahit nakita ka na, nahuli ka na, relax ka lang. Pilitin mo magsinungaling. Nung tingin ng mga tao sa akin, hindi naman yun ang totoo talagang nangyari. Huwag kang kabahan na madali kang mahuli pag kinakabahan ka. Yung hindi mo na alam, nauutal ka na, hindi mo na alam yung mga isasagot mo, di ba? Diyan ka mahuhuli. Pagka ganyan nauutal, huwag kang kabahan, relax lang lagi at isipin mo yung mga isasagot mo. Hanggat kaya mong palusot ka. At ito pa, kung may kausap ka man, lagi mo kayo nag-uusap, dapat lagi ka magdi-delete. Yan ang isang number 1 na itanim mo sa isipan mo. Yung kada minuto, kada chat, kada oras, i-delete agad ang oras. I-delete agad yung mga chat nyo bawat oras. Para wala talagang huli. Isa yan sa mga kautusan para hindi ka mahuli kung ikaw ay mambabae. Yung mga post nga niya, bingbangan. Yan, i-delete mo palagi para walang ebidensya kasi hindi ka naman, hindi naman sila, para maghalugog pa dyan pag hahanapin pa nila yung mga yung mga chat-chats ninyo. Hindi na yung mag-aaksaya ng panahon. Pero syempre, alam mo na mga babae pag talaga, ewan ko ba, ang mga babae talo pa niya NBI. Basta lagi ka magdi-delete. Delete mo lang lagi yung chat mo. Pero galingan mo rin mag-delete kasi yung iba pag nag-delete na, minsan ay screenshot na pala. Kailangan kada chat delete talaga hangga't maaari. Hindi pwedeng hindi ka magdi-delete kasi madadali ka diyan. So sana wala kayong matutunan sa mga pinagsasabi kong to. Kasi gagi, alam nyo kasi hindi dapat talaga na kayo mambabae, gagi. Pwede ka makasuhan dyan pag nang babae ka. Lalo pat ikaw may asawa ka, kasal kayo, naku po. Kung ikaw lalaki, nagloko ka ng babae ka, kung Q-minage magiging kaso mo at ikaw naman babae, adultery ka, naku, pwede ka talaga makulong dyan. Ito mga pinagsasabi kong to ay wala to, walang kwenta to, gawa-gawa lang to ng Illuminati. Joke lang to, gagi. Huwag kayo mambabae, hindi pwede yun. Pinagbabawal ng Diyos ang pambabae, di ba? Ang pambabae hindi lang to sa babae, ay sa lalaki. Pati na rin sa babae, pinagbabawal ng Diyos ang pamlalaki, pambabae, nakasulat sa Biblia yan. Huwag tayong ganun, huwag tayong garapal sa laman, huwag kayong papatokso sa tawag ng laman. Pangit yun. Disclaimer lang, para ito ay pawang lang to. For entertainment purposes only. Huwag nang gagawin yan, pangit talaga mga babae. Una-una pag ng babae ka, gulo yan. Tapos talaga namang, imbis na maayos ang buhay mo, tapos nahuli ka, wala. Magulo ang buhay mo dyan. Pangit yun, wag yung itong gagawin. So, mag-ingat kayo palagi. Sana wala kayong matutunan talaga sa video na to dahil kagaguhan lang to at gawa lang ng Illuminati. Ingat kayo palagi sa mga kapwa ko riders dyan. Ingat kayo mga kateka mods. Ride safe.